What's up mga kabutingting? Tuloy po kayo dito sa Jamyag TV. Ating tugunan, punuan ang puwang ng kamangmangan. Jamyag TV. Home of Marius Tutorial. Jamyag TV. Home of Marius Tutorial. Jamyag TV. Home of Kung ngayon ka lang napadaan dito sa aking munting channel, ako nga pala ay nag-upload ng mga samut-saring tutorials tungkol sa mga technical na bagay at tungkol sa construction, electrical, maging electronics, foods, lahat. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking munting channel, mag-subscribe ka na dahil dito madami tayong pwedeng pag-uusapan at bubutingtingin. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon mga kabutingting ay kung papaano ang maglagay o kung papaano ang maglagay ng silik gamit ang metal paring. Without any further ado, tara na! Magbutingting! Ang nilalagay nila mga kabutingting ay wall angle. Unang proseso pag tayo ay maglagay ng metal paring, yan, unang nilalagay yung wall angle. At tapos pag naiset na natin yung wall angle, halimbawa kwarto yung lalagyan natin ng ng ceiling, kukunin mo yung gitna. Ayan, kaya yan yung ginagawa nila ngayon, kinukuha yung center. Yan. Ang taas nga pala ng standard na taas ng ceiling natin, mula dito sa wall angle natin, mula sa baba, dapat naka 270 tayo PM. Yun yung standard na height ng ceiling. Pero kung ang building natin, pero yung ginagawa natin ay hindi abot ng 270, okay lang yun. Basta ang pinapakita ko lang dito, yung standard height ng ceiling. Yan. Mula sa, ayan, ito yung wall angle natin. Mula sa baba, at least 4.75 cm tayo. Tapos pag naiset na yung wall angle, ayan, kukunin yung gitna, tapos maglalagay ng tansi kabilaan, gitna-gitna, at kukunin yung eskwala niya, gitna ng ito, lalagyan, tapos lalagyan ng tansi ganito, tapos yun, iskwalahin para hindi ka ma-disalign dun sa yung Jelocanon, pagsaipan ko na. Yan. Ito yung tinatawag nating W-clip. I-clip lang ito. Ganito lang yan. Paglalagay. Ayan. Tapos so ganyan lang ang paglalagay ng W-clip. Tapos alternate siya. Kung halimbawa ditong banda nakaganyan, tapos yung sunod pabaliktad naman. Ganon din doon, pabaliktad. Ayan, para hindi para nagbabalance itong carrying channel natin. Tapos itong carrying channel natin, nga pala natin, yung hanger natin ito, nakakabit dito. Yung mga iba itong hanger na to, dumidiretso doon sa paralina. Pero ito hindi. Sinasuggest ko na kung pasok sa budget, mainam na itong hanger natin
maglagay tayo ng sariling hangin. Niwala kayo sa hindi, pagka kasi may unos o bagyo, pag malakas na hangin, nagbabibrate po yung CFR natin, and nasama din na nagbabibrate ito. Ito, nasama din na nagbabibrate ito. Pagka kasi ganun, pag lalo't gumamit tayo ng hard deflex, lumuluwag yung mga rivets o screw ng hard deflex. Kaya yun, nalalaglagan tayo ng hard deflex. Pag plywood, okay lang. Kasi hindi naman ganun makunat yung plywood. Pag hard deflex kasi parang asbestos yun eh. Pagka nagbabibrate na ganun, lumuluwag. So yun lang yung suggestion ko kung pasok sa budget. Bale, ito po yung gitna natin mga kabutingting. Ito po yung gitna natin. Dito tayo kumuha ng ano natin. Dito tayo kumuha ng eskwala. Ito. Mula dito sa gitna, sumukat tayo ng 8. Ito, 4 ito per feet. Yun yung pang 8. Ayan. Yan yung pang 8. Ang surogo natin doon banda lahat ang tapon ng surogo natin. Ganon din dito yung surogo natin, tapon din lahat doon. Okay? At yan ang video natin ngayon mga kabutingting, at sana kahit papano ako ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting impormasyon tungkol naman sa pagsisiling. Kung yung nagustuhan, pwede kang mag-like, pwede mo ding i-share lahat ng mga videos ni Jamyag, pwede ka ding mag-dislike kung hindi mo nagustuhan ang video ito. At kung may comments ka, kung pwede kang mag-comments down below dyan. Kung may mga katanungan ka, suggestion, pwede kang mag-comment dyan sa baba. At kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At wag mo din kakalimutang i-hit o butingtingin yung bell button upang ma-notify ka kung may mga bago akong upload videos. Kita-kits tayo muli sa aking mga susunod pang mga videos. Maraming salamat. Paalam. Babus.